ngayong taon. Ano ang magiging kahihinatnan ni PBBM niyan at ng kanyang administrasyon? Matatapos ba niya ang kanyang termino? Kung malampasan niya yung mild stroke, Matatapos niya. sa nakita ko Miss Corina, yes po. Okay. Ay di sa ano, hindi po, wala akong partido Kinikilingan, na wala kang kinikilingan. kinikilingan. Wala talaga. Kasi nakita ko siya, inatake siya na tulog. 3 things lang yun eh. Atakihin siya ng tulog, either magbababa siya ng kosa, o either matapos niya na may kahit naghihingalo na ay ayusin. Taang banda natin titingnan, no, kahit papaano po talaga, meron din siyang pananagutan. Meron po siyang dapat din anuhin dyan, ayusin. May susunod na akong tanong kasi sabi mo, ang isang problema ngayon yung kaguluhan sa isip. Hindi kaya magkasakit ang Pangulong Bongbong? Kumusta ang kalusugan ng ating Pangulo? Ako may sakit siya, ha? May sakit to. No? Pero tahimik siya, oh. Bakit nga? Di ba? Oo nga. Para lang siyang nag-observe. Ayaw niya muna magsalita, oh. Siya rin nagsabi ng ano lang, wag muna. Minsan parang babayaan niyo muna. Okay. So, actually, Is he nag-uusap-usap. ready? Yung martial law, magiging issue yan, ha? Pwedeng magkaroon ng martial law. Basta magiging issue yan. Okay. Oo. Ano yung sanhi ng ano ni tatay noon? Sa pagkain daw yan ng mga ano eh, mga laman loob yan. Tapos malakas kumain. Malakas kumain ng ano, hindi yung ano ay. Hindi yung pulburo na. Hindi yung palburo na. Malakas kumain ng mga laman loob. Oo. Eh malamang kung talagang totoo yon si BBM malakas kumain ng laman loob. Di ba sinabi ni Amy Na? na bago mag-almusal, nagmamariwana muna? Ayun, eh syempre pampaano yun, Pampagana yun. pampalakas kumain yun. May colostomy na si Colostomy bag. colostomy bag. At ay hindi na tatagal talaga buhay niya kung totoo yun. Tapos kaya kung bakit siya pwede magsuka kasi nga po yung utot ba? Kasi napipigilan yun eh, minsan sa bunganga yan lalabas. Ganun pala yun. Pwede kang tatae sa bunganga mo dun eh. Kasi kung hindi talagang mapopersa na mailalabas sa bituka yan, maaari yung pati yung utot at yung pati yung dumi mo, pwede mong maisuka. So ito po ay tungkol sa cyber libel na kung saan kung mapapatunayang ikaw ay nagkasala dito ay may kulong to na 6 hanggang 12 taon. So bakit libel? No? Dahil ang pagsasabing may malalang sakit ang Pangulo ay paninira sa kanyang kakayahan na mamuno ng ating bansa. Itinuturing itong malisyoso o may masamang intensyon. So, yung mga nagpapakalat na yan, mukhang lumang tugtugin na to, no, sa parte ng gobyerno, pero kailangan pigilin to at kailangan iwasan din ng ating mga kababayan na magpakalat ng mga ganitong maling balita or fake news. Dahil hindi ito nakakabuti sa kalagayan ng ating bansa, lalong-lalo na ngayon na may energy crisis. Okay, so bukod sa kulong, ang multa ay nagsisimula sa 40,000 hanggang 200,000 pesos. Pero sa ilalim ng mga bagong panukala ngayong 2026, pwedeng ito umabot ng ₱1,000,000 kung mapapatunayang ikaw ang source o pasimuno ng mga peking balita. So, kaya dapat umiwas-iwas ang ating mga kababayan na dahil sa kanilang kumbaga loyalty doon sa mga politikong kanilang iniidolo ay nagpapakalat ng mga peke or misinformation or fake news, di ba? So, seryoso to ito. Bakit delikado ang pag-uusap tungkol sa kalusugan ng Pangulo? Maaring itanong to na iba. Bakit bawal pag-usapan ang sakit ng Pangulo? Hindi ba dapat alam ng taong bayan ito yung estado ng kanyang kalusugan? Dahil kung sakasakaling ang may sakit ay dapat ay may ginagawa ng aksyon ng ating mga opisyales. Ngayon, ganito yan. Dito papasok ang malalim na epekto ng fake news sa ating bansa. Pagdating sa ekonomiya, definitely may gulo yan talaga na idudulot. Kapag naniwala ang mga tao na mamamatay na ang Pangulo or magla-lockdown, no, ang ating
ang ating ekonomiya. Magkakagulo sa merkado, sa market. Babaksak ang halaga ng piso, hihinto ang mga negosyo, at mag-uunahan ang mga tao sa grocery. Lahat ng tindahan yan, definitely, no? Agawan yan. Ito ay itinuturing na economic sabotage. Okay. Yung pagpapakalat ng hina ng isang leader ay o kaya yung pagpapakalat na may sakit ang leader ay magbibigay ng pagkakataon sa mga masasamang elemento o ibang bansa na magsasamantala dahil iniisip nilang nawala ng maayos na pamumuno dito sa ating bansa.